Magsimula na tayo sa isang katotohanang hindi maikakaila. Ang dagat na nakapalibot sa atin ay hindi na kasing tahimik gaya ng dati. Sa pag-arangkada ng balikatan exercises ngayong taon, tila ba nagising ang isang higanting nagpapakita ng puwersa sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking pagsasanay sa kasaysayan ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Libo-libong sundalo ang nakadeploy ngayon sa mga estratehikong lugar na malapit sa Taiwan upang subukin ang kanilang kahandaan sa anumang banta. Hindi lamang ito simpleng pagbaril o pagtakbo sa gitna ng putikan, kundi isang sopistikadong pagpapakitang gilas ng teknolohiya at diplomasya. Ang bawat bala at misil na pinapakawalan ay may dalang mensahe na umaalingaw-ngaw sa buong Southeast Asia at maging sa Beijing. Sa harap ng usapin ng soberanya, ang balikatan ay nagsisilbing panangga at paalala sa bigkis na matagal nang binuo ng dalawang bansa. Ngunit sa likod ng mga pagsabog, marami ang nagtatanong kung ito ba ay paghahanda sa depensa o isang hakbang na lalong magpapainit sa sitwasyon. Ang lokasyon ng drills ay sadyang pinili sa mga bahaging humaharap sa West Philippine Sea at sa Bashi Channel na pintuan patungong Taiwan. Dito, sinusubok ang mga bagong kagamitan tulad ng HIMARS at iba pang missile systems na kayang tumarget ng mga barko mula sa malayo. Habang nanonood ang mundo, kitang-kita ang pagbabago sa estratehiya ng Maynila na mula sa internal security ay nakatuon na ngayon sa external defense. Ang bawat galaw sa tabing dagat ay pinag-aaralan ng husto dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon mula sa mga kalapit bansa. Sinasabi ng mga eksperto na ang lawak ng drills na ito ay hindi lamang para sa pagsasanay, kundi para na rin sa pagbuo ng isang matibay na deterrence. Gustong ipakita ng Estados Unidos na hindi sila aalis sa Pasipiko, habang ang Pilipinas naman ay naninindigan sa kanyang karapatan sa sariling teritoryo. Gayunpaman, ang neutralidad ay isang hamon, lalo na't ang Pilipinas ay naiipit sa gitna ng kompetisyon ng dalawang superpower. Maraming Pilipino ang umaasa na ang mga pagsasanay na ito ay mananatiling para sa kapayapaan at hindi magiging mitsa ng isang malaking hidwaan. Sa kabila ng ingay ng mga kanyon, ang diplomatikong aspeto ay nananatiling prioridad upang maiwasan ang direktang komprontasyon sa karagatan. Ang balikatan ay isang simbolo ng pagkakaisa, ngunit ito rin ay isang refleksyon ng masalimuot na geopolitics na kinakaharap natin sa kasalukuyang panahon. Ngayong taon, ang partisipasyon ng ibang bansa gaya ng Australia at France ay nagbibigay ng bagong kulay sa dating eksklusibong alyansa ng Amerika at Pilipinas. Ipinapakita nito na ang isyu sa rehiyon ay hindi lamang lokal na usapin kundi isang pandaigdigang alalahanin na nangangailangan ng kooperasyon. Ang paggamit ng mga drone at makabagong surveillance technology sa drills na ito ay nagpapatunay na ang modernong digmaan ay hindi na lamang nakasalalay sa dami ng tao. Sinusubukan ng mga sundalo kung paano epektibong makipag-ugnayan gamit ang satellite data upang masiguradong tumpak ang bawat kilos sa larangan. Mahalaga ang aspetong ito dahil sa lawak ng ating coastline na kailangang bantayan laban sa anumang ilegal na panghihimasok o banta sa seguridad. Ang China naman ay nananatiling mapagmatyag at madalas na naglalabas ng pahayag na ang ganitong mga aktibidad ay nakakasira sa estabilidad ng rehiyon. Ayon sa kanila, ang pakikialam ng mga external forces ay lalong nagpapahirap sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa mga agawan ng teritoryo. Ang balanse ng kapangyarihan ay tila isang manipis na sinulid na pilit hinahawakan ng bawat panig upang hindi tuluyang maputol at magdulot ng kaguluhan. Ang video na ito ay base sa pananaliksik at mga available na sources. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at hindi upang kumontra sa anumang politikal na posisyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga lokal na komunidad sa mga baybayin ay nakararanas ng pansamantalang limitasyon sa kanilang pangkabuhayan dahil sa mga no-sail zones. Bagamat nauunawaan ang pangangailangan para sa seguridad, hindi maikakaila ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga mangingisda. Ang sakripisyong ito ay bahagi ng mas malaking layunin na maprotektahan ang bansa sa hinaharap, ngunit kailangan din ng balansing atensyon sa kapakanan ng mamamayan. Dapat nating suriin kung hanggang saan aabot ang commitment ng Amerika sakaling magkaroon ng totoong krisis sa ating mga hangganan. Maraming base militar sa ilalim ng EDCA ang binuksan para sa mga gamit ng Estados Unidos na nagbibigay sa kanila ng mabilis na access sa Taiwan Strait. Ang estratehikong partnership na ito ay may kaakibat na panganib dahil ginagawa nitong target ang mga lokal na pasilidad kung sakaling sumiklab ang isang armadong labanan. Ang pagbili ng Pilipinas ng BrahMos missile system mula sa India ay isa pang piraso ng puzzle na nagpapakita ng ating pagnanais na magkaroon ng sariling pangil. Hindi na tayo umaasa lamang sa donasyon, kundi aktibo na tayong namumuhunan sa mga kagamitang kayang pumalag sa anumang modernong Navy.
Ang integrasyon ng mga bagong sandatang ito sa balikatan exercises ay krusyal upang malaman kung paano sila gagana kasama ang mga kagamitan ng ating mga alyansa. Hindi lang ito tungkol sa giyera, kundi tungkol din sa humanitarian assistance at disaster response na madalas na bahagi ng pagsasanay ng balikatan. Dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng malalakas na bagyo, ang koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo ay napakahalaga para sa mabilis na pagliligtas ng buhay. Ang aspetong ito ng drills ay madalas na hindi napapansin ng media, ngunit ito ang direktang nararamdaman ng mga tao sa panahon ng matinding kalamidad at pangangailangan. Sa huli, ang balikatan ay isang testamento ng mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan na dumaan na sa maraming pagsubok at pagbabago ng administrasyon. Mula sa panahon ng Cold War hanggang sa makabagong banta ng cyber warfare, ang alyansang ito ay pilit na nag-a-adjust sa agos ng panahon at teknolohiya. Ang tunay na tagumpay ng mga drill na ito ay hindi nasusukat sa dami ng nawasak na target, kundi sa tibay ng ugnayan na nabubuo sa pagitan ng bawat sundalong kalahok. Ang kinabukasan ng West Philippine Sea ay mananatiling isang malaking hamon na nangangailangan ng matalinong pagpapasya at hindi lamang puro emosyon. Kailangan nating gamitin ang bawat pagkakataon upang palakasin ang ating sariling kapasidad habang pinapanatili ang bukas na linya ng komunikasyon sa lahat ng ating mga kapitbahay. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng giyera, kundi ang pagkakaroon ng hustisya at respeto sa mga pandaigdigang batas na nagbubuklod sa atin. Habang nagtatapos ang pagsasanay, ang mga kagamitan ay itatabi at ang mga sundalo ay babalik sa kanilang mga kampo, ngunit ang mga aral na nakuha ay mananatili sa kanilang sistema. Ang bawat datos na nakalap at bawat pagkakamaling naitama ay magsisilbing pundasyon para sa mas matatag na depensa ng ating bansa sa mga darating pang taon. Ang mundo ay nakatingin at sa bawat hakbang na ating ginagawa, ipinapakita natin ang ating determinasyon na manatiling malaya at may dignidad sa gitna ng karagatan. Mahalaga ring isipin na ang seguridad ay hindi lamang responsibilidad ng militar, kundi ng bawat mamamayang nagmamahal sa ating kalayaan at pambansang dangal. Ang edukasyon tungkol sa ating mga karapatan sa dagat ay dapat magsimula sa ating mga paaralan upang ang susunod na henerasyon ay maging mas handa at maalam. Ang pagkakaisa ay ating pinakamalakas na sandata, higit pa sa anumang missile o fighter jet na maibibigay ng ating mga kaalyado sa gitna ng krisis. Sa paglipas ng mga araw, makikita natin kung paano magbabago ang dynamics sa Southeast Asia pagkatapos ng record-breaking na balikatan na ito. Magiging mas maingat ba ang ibang bansa o lalo ba nilang hihigpitan ang kanilang hawak sa mga pinag-aagawang teritoryo sa paligid natin? Ang kasagutan ay hindi matatagpuan sa isang gabi, kundi sa patuloy na pagbabantay at aktibong pakikilahok sa mga usaping pangrehiyon na nakakaapekto sa ating lahat. Ang kwento ng Pilipinas sa gitna ng tensyong ito ay kwento ng isang bansang pilit bumabangon at naghahanap ng sariling boses sa pandaigdigang entablado. Hindi tayo simpleng pawn sa laro ng mga higante, kundi isang bansang may sariling interes at pangarap para sa isang mas ligtas na bukas. Naway, ang bawat pagsasanay gaya ng balikatan ay magsilbing tulay tungo sa isang rehiyon kung saan ang batas ang namamayani at hindi ang dahas. Salamat sa pagsama sa malalim na pagsusuring ito sa isa sa pinakaimportanteng kaganapan sa ating kasaysayan at sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang iyong boses at opinyon ay mahalaga, kaya't huwag kalimutang ibahagi ang iyong pananaw tungkol sa kung paano natin dapat harapin ang mga pagbabagong ito. Patuloy tayong maging mapagmatsyag at kritikal sa bawat balitang dumarating dahil sa impormasyon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan at pagbabago para sa bayan. Ano ang iyong palagay tungkol sa lawak at lokasyon ng balikatan ngayong taon na malapit sa Taiwan?